Panginoon. Sumigaw na yung mga kasa. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga, no? Marahil, iba-iba ang church natin, pero nandito tayo, sama-sama nagpupuri sa ating Panginoon. Nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Woo! Hey! Come on! Kami ay naririto, sama-sama nagpupuri sa'yo. Isang katawan ni Kristo, mga tinubos ng isang dugo. Magmahalan kami, iyan ang nais mo. Yes, Lord. Magmahalan kami, ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarap na umawit sa'yo, dahil nadarama pagmamahal mo sa aming lahat na umiibig sa'yo. Nawa'y masubukan pagmamahalan, dahil Diyos ng pag-ibig ang aming pinaglilingkuran. Yes, Lord! Hey! Minsan pa, kami naririto, sama-sama nagpupuri sa'yo. Isang katawan ni Kristo, mga tinubos ng isang dugo. Magmahalan kami, yan ang nais mo. Magmahalan kami, ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarap sa'yo, dahil nadaramay pagmamahal mo sa aming lahat na umiibig sa'yo. Nawa ay masubukan pagmamahalan, dahil Diyos ng pag-ibig ang aming pinaglilingkuran. Yes, Lord! Ikaw ang aming paglilingkuran, walang iba. Purihin ka, O Diyos! Ikaw ang tunay na pag-ibig. Salamat, Panginoon. Pagmahalan. Mahalan kami. Yan ang nais mo, Panginoon. Yan ang nais mo. Pagmahalan kami. Mahalan kami. Ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarap na inadaramay pagmamahal mo sa aming lahat. Umiibig sa'yo, nawa ay masubukan pagmamahalan, dahil Diyos ng pag-ibig ang aming sampa. Okay, sarap. Oh, Lord. Pagmamahalan, dahil Diyos ng pag-ibig ang aming pinaglilingkuran. Puri ka, Panginoon! Woo! Praise the Lord! You are my prophesy.
Come on, church! In this time, magsasaya tayo dahil sa pasasalamat sa Panginoon. Praise the Lord! Say hellos! 1, 2, 1, 2, 3, go! Hellos, another one. I am free. Come on! I am free. Hey! I am free. Hellos! Hellos, another one. I am free. Hey! I am free. I am free. Hello! Hellos, another one. Woo! I am free. I am free. I am free. Hellos, another one. I am free. I am free. I am free. Let's go! Hellos, another one. I am free. I am free. I am free. Hellos, another one. Hey! I am free. I am free. Hey! I am free. Give me out. Turn me around. Place my feet on Solid ground. I think the master. I think the Savior. Because. heal my heart. Hey! Change my name. Yeah. Forever free. I'm not the same. I think the master. I think the Savior. I thank God. Come on, church. Sabayin niyo kami tumalon. 1. Get up, get up, get up. Come on. Get up on it. Let's go. Get up, get up, get up. Woo! Get up on the grave. Get up, get up, get up. Woo! Get up on the grave. Let's go. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Let's go. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Get up. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Get up. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Come on. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Get up. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Get up. Get up, get up, get up. Woo! Get up on the grave. Get up. Get up, get up, get up. Get up on the grave. Get up, get up, Get up. Get up on your praise. Pick me up. turn me around. You place my feet on Solid ground. I think the master. I think the Savior. Because he healed my heart. change my name. Forever free. I'm not the same. I think the master. I think the Savior. I thank God. I thank God. Praise the Lord. Woo! Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We thank you, God, our Master and our Savior. Our Savior, oh God. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil ikaw lang naman ang dahilan kung ba't kami nagpupuri, ba't kami nagpapasalamat, Panginoon. It's only thanks to you, Panginoon. Only to you. Ikaw lang, Panginoon, ang tinataas namin at dinadakila namin sa gabing ito. You alone are worthy. You alone are the Lord of Lords, the King of Kings. Let's worship the Lord. Hallelujah. Sing, I surrender.
sing. Yes, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh Lord, here I am, Lord, mold me. Here I am. Lahat ng handang magpagamit sa Panginoon. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Here I am! Ito ako, Panginoon! Here I am! Come on, church! Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. For your glory, I wanna live for you. Be glorified. So hallelujah, Jesus. You alone are Lord. It's everything of me. Use it for your glory, oh God. We'll hear, we'll know. I wanna live for you. Be glorified forever. So declare, oh God, it's you alone. It's everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know. It's you are Lord of all. Panginoon, salamat. I pray that this will be the prayer of our hearts. Kung magpagamit sa'yo, maging handang magpagamit sa layunin mo, Panginoon. Because Lord, Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin, papurihan. Ikaw lang ang karapat-dapat pag-alayan ng buhay namin, Panginoon. We will give our best for you, God. And we will declare that we will see a victory. We will declare in our lives, in our hearts, in our cell groups, in our church, oh God, we will see your victory. Hallelujah. We sing.
what the enemy meant for evil, Take it for good. turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Jesus, Turn it for we'll sing. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good, oh Lord. Turn it for good. Turn it for good. Turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle. Malakas mo yung boses mo and sing. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Victory. Come on, let's declare. Tonight we will see a victory in the Lord. Come on. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a Praise you, God! Jesus! Hallelujah! Praise you, Lord! To you alone be all the glory, honor, and praise, oh God. Ama namin sa langit, we celebrate you. We celebrate your presence. We celebrate your goodness. We celebrate kung ano man mga bagay na ginawa mo sa bawat isa sa amin. We celebrate this night. We celebrate G12. Salamat Panginoon iba-iba kami mga church, and yet you have unified us for the purposes that you have given to us. Panginoon, salamat At talagang ikaw ay patuloy lang na nagwawagi sa bawat isa sa amin. As you are standing there, I would like for you to just pray to God. Sabihin mo sa Kanya, I welcome you. I welcome you. I humbly welcome you. I humbly welcome you in my heart. I humbly welcome you in this place. I humbly welcome your word. I humbly welcome the things that you will teach us. I humbly welcome the things that will transform our lives. Sige lang, you tell it to God. You tell it to God. Kaya nga Panginoon, sa gabing ito, we just declare victory. At talagang ito lang ang alam mo yung magwagi. Ito lang yung alam mo, yung mag-triumph kung saan ka naroroon, mag-triumph sa iyong church, mag-triumph sa bawat isa na nasa amin dito. Panginoon, as we welcome you, we also welcome the victory that you will grant to each one of us.
At ngayon, Panginoon, we also pray yung aming speaker. Salamat, Panginoon, kung paano ka rin magwawagi sa Kanya at kung paano magwawagi ang Kanyang salita sa bawat isa po sa amin. Kaya nga, sa ganon, sa bandang huli, sabihin po namin, purihin ka, luwalhatin ka sa lahat ng iyong gagawin sa gabing ito. At iyan, ang dalangin namin sa makapangyarihan pangalan lamang na aming Panginoong Yesus. At lahat tayo magsabi ng Amen, Amen. Sige, habang tayo umuupo, sabihin natin sa bawat isa, we welcome the Holy Spirit in this place. Okay, so, without much further ado, syempre, welcome natin ng isang masigabong palakpakan, yung ating tatay dito sa GTC Network, Pastor Rafi Panlilio. Thank you, Pastor Sandy. Good evening, everyone. Noong nakaraan ay pinag-usapan natin ang stewardship. Kasi nga napakahalaga na kilalanin natin na tayo ay mga katiwala lang. Amen ba? Pakisabi nga ng malakas, stewardship. Okay? At ngayon, gusto kong sundan iyon kasi mayroon pang napakahalaga na kilalanin talaga natin na pinagkatiwala lang sa atin. Kasi alam ko naman, 5 lang naman na salitang Tagalog ang madalas nasa isip mo. Ano ba yung 5 yon? Kwarta, pera, salapi, datong, atik. No? So yun lang naman yung karaniwang laman ng isip natin. Pero gusto kong tingnan natin, ano ba ang tamang pananaw dito? Tingnan nyo ang Haggai 2 verse 8. Haggai 2 verse 8. Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Sabi ni Lord, the silver is mine, the gold is mine, says the Lord. Ano raw? Ang lahat ng pilak at ginto, ibig sabihin lahat ng pera ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen ba doon, mga kapatid? Hello, sinong naniniwala doon? Sinong inaamin na totoo sa buhay mo itong katotohanan, itong bagay na to? Come on. Okay? So, mahalaga na pag-usapan natin is stewardship of money. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon at pinagkakatiwalaan at pagkakatiwalaan pa ng finances. Of course, depende sa atin. Depende sa attitude natin, depende sa ginagawa natin. At habang pinag-uusapan nga ulit itong pagiging mabuting katiwala, 2 bagay lang naman yung lagi kong ine-emphasize na kailangan talagang mag-sink in sa atin. Ano yung unang-una? Ang Diyos ang may-ari. Come on, pakisabi nga ng malakas, ang Diyos ang may-ari. Kahit ano na topic under ng stewardship, napakahalaga na tayo ay kumbinsido sa katotohanan na ang Diyos ang may-ari. Come on, sinong naniniwala ulit dyan? Ang Diyos ang may-ari. Pakisabi nga ng malakas, God is the owner of everything, including my money. Amen? Napakahalaga po ito na kilalanin natin na ang Diyos talaga ang may-ari ng lahat ng bagay. Maaari sabihin mo, pinagpaguran ko naman yun, Pastor. Actually, galing yun sa nanay ko. Di ba? Galing sa tatay. Galing sa asawa ko. No? Well, okay. Pero, kailangan maging very clear talaga na alam natin, totoo, galing nga yan, may ginamit ang Panginoon ng mga tao, pero ang Diyos pa rin ang may-ari. Bago pa man makarating yan sa'yo, si Lord na ang may-ari at ngayong hawak mo na, si Lord pa rin ang may-ari. Maliwanag ba doon? Hello, maliwanag ba? Gusto kong tingnan natin muna to ang Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. Deuteronomy 8, pakibasa nga ng malakas. Beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Sabi ng Panginoon, ingat kayo, baka masabi ninyo sa inyong mga puso. Okay? Sabi niya, puso. Bakit? Kasi nga po, pwedeng hindi mo naman talaga sabihin, pwede mo naman talagang hindi ilabas sa iyong mga bibig, pero maaring ito yung iyong nasa iyong kalooban. Kamakailan lang ay mayroong nabash, di ba, na medyo nakawawa sa
sa social media, yung isang kabataan, I don't know, yung professional yata yon, yung nakita nyo ba yun, yung nag-post, sabi niya, bakit ba si God lagi ang kinikredit? Nabasa nyo yun? Kamu nabasa nyo yun? Sabi niya, bakit ba si God lagi ang kinikredit? Kung tutuusin, ikaw naman nagtrabaho doon. Sa'yo naman, ikaw naman talaga ang kumilos doon. Diba? Tapos sabi niya, si God naman ay hindi naman siya giver, guide lang siya. Na ganun niyang pagkakasabi. Now of course, ang pinakapunto nga niya, huwag mong i-credit sa Diyos yung bagay na mayroon ka, kasi pinagtrabahuhan mo naman iyon. Okay? Dalawang bagay, gusto ko muna mag-comment doon sa post na yon, kasi ang daming nag-post, ang daming mga negative na, of course, reaction na natanggap yung kawawang nilalang na yon. No? Unang-una, ay gusto kong maging clear na itong bagay na to, actually, siya lang ang malakas ang loob, pero marami ang nagsasabi ng ganon. Tama? Siya ang malakas ang loob na nag-post, pero marami ay ganoon din naman talaga ang kanilang kaisipan. At kung hindi man nila ito sinasabi, hindi man nila ito pinupost, ay ganoon din naman talaga yung nasa kanilang puso. Pero pangalawa, mga kapatid, na gusto kong ipaalala sa inyo, na pag may mga nakikita po tayo na isang taong hindi mananampalataya ng Panginoon, na nagpupost ng kanyang kawalan ng pananampalataya, ang trabaho ho natin ay para magkaroon sila ng pananampalataya at hindi para awayin sila. Hello, maliwanag po ba? Kasi po, ano ba ang ini-expect natin? How do you expect an unbeliever to speak? Of course, he or she will speak according to his unbelief. Tama po ba? Hello, tama? How do you expect an unbeliever to act? Of course, kikilos yan base sa kawalan niya ng kanyang pananampalataya. Actually, naawa po ako doon kasi nga nabas nga po siya ng nabas. Of course, mali naman talaga siya, pero bilang mga mananampalataya, ang trabaho ho natin, i-win sila sa Panginoon. Hindi yung kung sino pa yung mananampalataya ay sisitahin siya sa hindi magandang paraan, kasi maraming mga hindi magandang paraan na paninita. Ay sa tingin po ba ninyo sa pamamagitan nun, yung taong yon ay magsisisi at lalapit sa Panginoon, o mas lalo niyang may isip? O tingnan mo, yung mga taong naniniwala sa Diyos, ganoon ang mga ugali. O di ba, mas lalo patuloy siyang mapapalayo sa Panginoon. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag mga kapatid? Ano mang issue, pag nakakita tayo ng isang hindi mananampalataya na nag-i-express ng kanyang kawalan ng pananampalataya, pwede mo sagutin, pero sa maayos na paraan. Amen? Hindi rin para ipahiya, hindi rin para ibas, kundi po, sabi nga ng Panginoon, speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Amen? Okay, ituloy na po natin itong verse na to. Sabi po niya, verse 18, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Pakisabi nga ng malakas, power. Kamo, sinong gusto ng ganyang power? Anong klaseng power yan? Ano raw? Sabi niya, power to get wealth. Wow! Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang powerful. Kamo, sinong gusto ng ganyang klase ng power? Sinong gusto ng ganyang klase ng power? Sabi niya muna, di ba? Ingatan nyo ang inyong mga puso. Baka mamaya sabihin ninyo na dahil sa inyong sariling kakayahan, kaya kayo umasenso, kaya kayo nagkaroon. Kaya sabi niya sa verse 18, alalahanin nyo ang inyong Panginoong Diyos because it is He who gives you the power to get wealth. Ano bang ibig sabihin nun? Ability. Pakisabi nga ng malakas, ability. Yan, ability to get wealth. Naniniwala ba kayo si Lord ang pinanggagalingan ng ability? Si Lord din ang pinanggalingan ng lahat ng resources, lahat ng koneksyon, lahat ng opportunities. Come on. Diba? So sabi niya, it is He who gives you the power to get wealth that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. Tinutupad lang ng Panginoon ang kanyang pangako sa inyo. Sabi po niya, kaya nyo nararanasan ito, pero always remember, si Lord pa rin ang pinanggalingan. Kaya nga pakisabi po ulit ng malakas, ang Diyos ang may-ari. At kung ang Diyos ang may-ari, yun na nga no? Ang kakayahan natin, binibigay sa atin ng Panginoon. At ngayon, kung mayroon man tayong tinatanggap sa iba-ibang paraan, binibless tayo ng Panginoon financially, sa iba-ibang paraan, pinoprovide ng Lord yung mga kahilingan natin o yung mga pangangailangan natin, at yung nga po, iba-iba ang ways ng Diyos. Tama? Hello, tama ba?
Kahit pa sabihin mong, galing to sa asawa ko, galing sa magulang ko, well, ginamit sila ng Panginoon para makarating yan sa'yo. Maliwanag po ba? Naalala ko po, mayroong isang bata na nagpipray ng malakas, sabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng 100. Bigyan mo po ako ng 100. No? Tama-tama po, narinig siya ng isang atheist. Sabi nung atheist, "Hoy, bata! No? Sira ka ba? Ba't ka pa anong sinasabi mo? No? Anong Lord, Lord? Walang Lord. Hindi totoong may Diyos." Sabi niya doon sa bata, no? At saka, anong hiningi mo? 100, no? Hindi ka mabibigyan ng Diyos ng 100. Walang Diyos. Sabi nung atheist. So sabi nung mga po kayong makulit, nagpipray nga po ako eh. So pray po siya ulit, pray siya, Lord, pahingi po ng 100, pahingi po ng 100. Mamaya po, nakaisip po ng kalokohan yung atheist. At pagkatapos, naglagay po ng 100 doon sa harap ng bata. So pagdilat ng bata, ando na nga yung 100. So kinuha niya. Sabi niya, Lord, thank you po, thank you po. Answered prayer, binigay niyo yung prayer ko na 100. Tawa yung atheist ngayon. Pinagtawanan siya, sabi niya, sira. Sabi, yan, kaya ka mayroon yan ngayon kasi hindi dahil sa prayer mo, hindi dahil sa Diyos, walang Diyos. Kaya ka nagkaroon yan, inilagay ko yan sa harapan mo, no? Napayo ko ulit yung bata at nagpray ulit. Sana, Lord, salamat po. Binigyan mo ako ng 100 kahit sa pamamagitan ng siraulo. Sabi po niya, no? Marami pong paraan si Lord para po ibigay sa atin yung sari-saring mga pangangailangan natin. Amen? Amen? We have to understand that God is still the honor. Ilang mga bagay, mga kapatid, na gusto ko lang din pong makita natin dito. Ano po, yun, tingnan nyo po ang 2 Samuel o 1 Samuel 2 verse 7 to 8. 1 Samuel 2 verse 7 hanggang 8. Sabi po niya, the Lord makes poor and makes rich. He brings low and He exalts. Hello? Ano raw? Ano raw kayang gawin ng Panginoon? Kaya niyang magbigay ng kahirapan, kaya rin niyang magbigay ng kayamanan. Amen ba? He brings low and He exalts. Tapos ang sabi po niya, pag itutuloy niyo po yan sa verse 8, He lifts the needy from the dust and the poor from the ash heap. Inaangat niya yung tao mula sa alabok at inaangat niya mula sa alabok at pinapaupo kasama ng mga prinsipe. Wow! Naniniwala ba kayo doon? God is the God of promotion. Come on. God is a God of promotion. Ang Diyos kayang bumago ng takbo ng buhay. Amen ba? Amen? Pakibasa nga ng malakas yan. I really love this verse. Sabi niya, He raises up the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap to make them sit with princes and inherit a seat of honor. Wow! Kayang-kaya raw baguhin ng Panginoon ang sitwasyon natin sa buhay. Ibig sabihin, kahit pag-aano tingin mo imposible, wala talagang imposible sa Panginoon. Si Lord po, expert siya sa pagbabangon o pag-aalis sa atin mula sa abang kalagayan, mula sa abo, mula sa alabok. Oo nga naman, kung si Adan nga nalikha niya mula sa alabok, iyon pa kayang tao lang na galing lang sa alabok. Diba? Nakaupo lang sa alabok. Mas lalong kayang iangat yon ng Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay? So, God is a God of promotion. Ngayon, kung yon ang katotohanan, okay, si Lord pala, ang may-ari, ngayon, gusto ko ring i-settle muna itong bagay na to. No? Paano, Pastor? Yung mga umasenso, yumaman sa maling paraan, sa masamang paraan, mga kung anong mga kalukuhan pinagagawa, mga nangurakot, ganyan, no? Ibig bang sabihin nun, blessing yon ng Panginoon sa kanila? Ibig bang sabihin, binigay ng Lord sa kanila? Ganito po yan, okay? Ang resources, ang finances are up for grabs. Anong ibig sabihin ng up for grabs? Andyan lang yan, no? Andyan lang, pwedeng makuha sa mabuting paraan, pwede ring makuha sa masamang paraan. Okay? Andyan yung resources, pwedeng makuha sa masamang paraan, pwedeng makuha sa mabuting paraan. And sadly, may mga kinukuha ito sa masamang paraan. Pero iba pa rin po yung nakuha ito sa mabuting paraan. Maliwanag? Tingnan nyo ang Proverbs 10 verse 22. Proverbs 10 verse 22, ano sabi ng Panginoon dito? Pakibasa nga ng malakas. The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it. Wow. Iba raw kapag blessing ng Panginoon, kapag sa mabuting paraan, bakit? Come on, bakit?
He adds no sorrow with it. So ibig sabihin, pwede mo namang makuha sa masamang paraan. Kaya lang, mayroong kasamang sorrow. Hindi ko sinasabing kapag galing sa Lord yung blessing mo, hindi ka magkakaroon ng problema. No, hindi ka magkakaroon ng pagsubok. Hindi, meron pa rin. No, pero ang ibig sabihin nito, yung mga tao na po pwedeng kumita sa masamang paraan, pero lagi na lang pong ang kwento ng kanilang buhay ay puro kalungkutan, kaguluhan. No? Lagi, may mga kasama, may mga kakambal na mga hindi magagandang pangyayari sa kanilang buhay. Nakakarinig po ako ng ganyan, mga sobrang yaman. Pero bandang uli, pag ano, sinasabi nila na anong kwenta ng pera pag ganito naman. Ganon-ganon po sila. Ano? Kasi nga po, iba talaga pag mayroon ka ng blessing, wala ka pang sorrow. Amen? Amen? Okay, so gusto ko lang i-establish munang mabuti yon, ang Diyos ang may-ari. Pakisabi ng malakas, ang Diyos ang may-ari. Number 2, na lagi kong ini-emphasize, katiwala lang ako. No, pakisabi ng malakas, katiwala ako. Pakilakasan, utang na loob. Come on, pakisabi, katiwala ako. Yan, ibig sabihin po, kung ang Lord ang may-ari, ibig sabihin, siya ang may hawak talaga niyan, siya ang may-ari niyan, at niloob niya na mapasayo, at marami pang mga darating na blessing si Lord sa buhay mo. Come on, kasi nga, the Lord makes poor, the Lord makes rich. Sino naniniwala doon? Marami ka pang tatanggapin sa Panginoon. Ang ayaw sumagot, bahala ka sa buhay mo. No? Sino naniniwala, marami ka pang tatanggapin sa Panginoon? Di pa tapos si Lord sa buhay mo. Di ba? Kahit ano pa yung tingin mo, limitations, nako, walang imposible po sa Panginoon. Okay? Ngayon, kung ano man yung mayroon ka na ngayon, ano man yung mga tatanggapin mo pa, yung mga kabataan, ano man yung mga tatanggapin nyo pa sa mga susunod na mga taon ng inyong buhay, always remember, katiwala ka lang. No? Katiwala ka. Katiwala ka ng trabaho, katiwala ka ng negosyo, katiwala ka ng income, lahat ng yan ay ipinagkatiwala lang sa'yo. And as stewards, bilang katiwala, 3 bagay po na gusto ko lang talagang matanggap natin ngayong gabi. No? Kaya ano itong 3 bagay na to? Okay, number one, as stewards, I know my priority. Pakisabi ng malakas, I know my priority. Bilang katiwala, ano raw? Unang-una, you should know your priority. Kasi kung sa kunting mayroon, hindi mo na alam ang priority mo, paano pang dadagdagan ni Lord? Di ba? Kung sa maraming mayroon ka, hindi mo alam priority mo, sigurado ka mananatili yan sa buhay mo. No? Importante, alam natin ang priority natin sa buhay. Maganda po yung pangyayari doon sa binasa natin sa Hagay chapter 2, babalikan lang natin ang Hagay chapter 1, verse 7, tignan lang natin to 7 to 11. Sabi niya, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Pakitignan yung katabi, pakisabihan, anyari. Ano nga ba nangyayari? No? Sa naunang verses, sabi niya, tingnan nyo ang nangyayari sa inyo. Nagtatrabaho kayo, nag-i-expect kayo ng marami, nakita. Kaya lang, wala naman kayong inani. Nagtanim kayo, wala kayo. Akala nyo, ang daming anin. Konti lang naman yung inaanin ninyo. Tapos sasabi pa niya, kung mayroon man kayong kinikita, para nyo lang inilalagay sa bulsang butas. Sino nakaranas ng ganon? Parang bulsang butas. Ganon. Naranasan nyo ba yon? Hello, naranasan nyo ba yon? Yung bang pagpasok, parang ang bilis ding mawala. Tama? Bakit? No? Iba-ibang paraan at sa totoo lamang po, ang pera, minsan madaling kitain, minsan mahirap, pero ang isang bagay na totoo sa pera, madaling mawala. Tama? Hello, tama ba? Napakadaling mawala. Kunting may magkasakit lang, kunting may magkaproblema lang, nawawala. Di ba? Kaya nga, yun sabi niya, dito, kay Hagay, yun ang nangyayari sa mga Israelita. Bakit? Kasi nung panahong ito, listen carefully, mga kapatid, nung panahong ito, ang mga Israelita ay kababalik lang mula sa kanilang pagkakabihag sa Babylonia. At bumalik sila sa Jerusalem. Ngayon, pagbalik doon, isa sa project dapat nila, isa sa number 1 project nila, pangunahing project dapat, hindi lang magawa yung pader, kundi dapat magawa yung templo. Kaso ang mga Israelita, nung panahong ito, ay sabi nila, hindi pa panahon.
Hindi pa panahon, wag muna. So inuna nila yung sarili nilang mga kapakanan, sarili nilang mga bahay. Kaya sabi ng Panginoon, puro sarili nyo ang iniisip nyo, nakalimutan ninyo ako. Tuloy lang natin pagbabasa. Sabi niya, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Ano raw? Sabi ng Panginoon, asikasuhin ninyo yung aking templo, asikasuhin niyo ang aking bahay. Bakit? Para ako ay masiyahan, pag ako natuwa sa inyo, pagpapalain ko kayo, sabi ni Lord. Para sa aking karangalan. Tapos, ano pa? Verse 9, pakibasa ng malakas, umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo, at ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Verse 11, matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil at sa mga bagong alak sa lahat ng ani, sa lahat ng hayop, ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Of course, kasi nga po, yan yung hanap buhay nung unang panahon. Pero come to think of this, mga kapatid, no? Kumusta po tayo? Pwede po, sabi po, di ba, pwedeng ang dami mong pinagkakaabalahan, mabait naman ako, masipag naman ako, dumidiskarte naman ako, no? Ginagawa ko naman yung dapat, pero bakit ganito pa rin? Ano pa ba ang kulang? Well, baka sinasabi ni Lord, ang kulang, paglilingkod sa Kanya. Hello? Baka kulang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No, kasi po pwedeng, masipag naman ako, pero ang sipag mo, inubos mo sa trabaho. Pero wala na tayong sipag pagdating sa Panginoon. Tama ba na asikasuhin natin ang ating pamilya? Tama po ba na magtrabaho tayo para sa ating mga tahanan? Of course, tama. Diba? Tama po ba na magsikap tayo, dumiskar? Tama po. Ano? Pero tatandaan po natin, hindi na tama pag ikinakaligtaan na natin at ipinagwawalang bahala na ang paglilingkod sa Panginoon. Hello mga kapatid. No? Sadly, ang dami ko nang nakita na mga kabataan, na nung mga estudyante pa, napakasisipag, very active sa church. Pagkatapos po, nung sila po ay magkaroon na ng trabaho, nung mga young professionals na, nung may mga panggastos na, nung may kita na, unti-unti na po silang nawawala. Yung iba pag nagka-jowa na, ayan, no? Nawawala na rin. Yung iba pag nag-asawa, pag nagka-baby na, ayun, nawawala. Okay? Mga kapatid, tandaan po natin, ang lahat ng mayroon tayo, ang buhay natin, nakadepende sa kamay ng Diyos. Hello? Nakadepende yan sa kamay ng Panginoon. Amen? Diba? So, ano ang dapat priority? Know your priority. Kahit pa binibless ka, know your priority. Hindi pinagpapalit si Lord. Kahit pa konti ang blessing mo, know your priority. Kaya lagi ko nga po sinasabi, mind God's business and He will mind yours. Pakisabi nga ng malakas, mind God's business and He will mind yours. Amen? Okay? So, priority. Pakisabi ng malakas ulit, priority. So, i-check po natin ang ating mga sarili, kumusta po tayo pagdating sa ministry, pagdating sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, Luke 16 verse 13. Lucas, sabi po niya, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayong maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. You cannot serve both God and money. Ibig sabihin, kailangan po talaga nating magdesisyon sa mga sarili natin. Tama, nagtatrabaho ka, tama, nagnenegosyo ka, kapatid, tama, nag-aaral ka para balang araw kumita ka. Pero always remember, dapat ang aim natin sa buhay is to serve God. And never to serve money. Money is just a tool. It's just an instrument. Amen? Amen? Love God, serve God, use money. Pakisabi nga ng malakas, serve God, use money. Amen? Hindi yung serve money, use God. Huh?
Lord, bless mo ako. No? Lord, puro ka prayer, puro ka prayer, puro ka Panginoon, Panginoon. Bakit puro ka hingi ng hingi, no? Pero gusto mo lang gamitin si Lord para pagpalain ka. No, never ever love money and use God. Maliwanag? Pakisabi ng malakas, I know my priority. Number 2, as steward, I share to charity. I share to charity. Okay. Gusto ko pong bigyan talaga ng emphasis ang salitang ito, ang salitang charity. Pero buksan muna natin tong verse na to, Kawikaan 19:17, Proverbs 19, verse 17. Ano sabi niya? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Oh, no? Sino rito ang may pautang? Come on, kaway-kaway naman dyan, may pautang, no? O sino rito ang may utang? Mas marami ang may utang. Okay, sinong gustong magpautang? Tingnan nyo katabi nyo, baka nagtaas ang kamay. Pero tingnan nyo mabuti ito Sabi niya, kung magpapautang ka, sino raw ang best na pautangin? Come on, sino ang best na pautangin? Si Yahweh, si Lord. Sabi niya, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Nako, at ibang magbayad si Lord. Di ba? Nagbigay ka ng isang kutsara, babalikan ka niya ng isang pala, wasak ang iyong bunganga. Ang daming blessing. Di ba? Sabi ng Lord, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. No? Kay Lord ka pala nagpapautang. No? Ang mahirap, sabi niya, well, wala mang kakayahan yan. Pag tinulungan mo, walang kakayahang magbigay o magbalik sa'yo. Pero dahil tumulong ka, tandaan mo, no? Hindi yan nakakalimutan ni Lord. At pag si Lord ang may utang, hindi lang siya 5'6" kung magbigay ng tubo. Amen? Higit-higit pa. No? Bakit? Iba pag ang Diyos ang pinautang natin. Maliwanag ba? Mga kapatid, hello. Remember, the Bible is pro-poor. Kung babasahin po ninyo, si Lord ba nagbibless? Yes. Si Lord ba nagbibigay ng prosperity? Yes. Pero mapapansin po ninyo sa Bible, maraming beses ine-emphasize yung pagtulong sa mahirap. Actually, ang buong aklat ng Luke, ang emphasis noon ay tungkol sa mga mahihirap. Diba? At sa iba pang mga mababasa nyo sa Bible, yung emphasis ng sinasabi ng ipinapakita kahit sa mga narrative, sa mga pangyayari sa buhay ni na Elijah, ni na Elisha, kung paano silang ginamit ng Panginoon sa pagtulong sa mahirap. Bakit? Kasi ang laki ng puso ng Panginoon sa mga taong mahihirap, sa mga nangangailangan. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kaya po, alam po ninyo, sa churches, mahalaga po yung tayo po pala, ganun ang ating puso, ang mga pastor, ang mga miyembro, ang church, ang treasurer, ang leadership ng church, mayroon talagang puso na gustong makatulong sa mga tao. Maliwanag po ba, mga kapatid? Come on, sinong gusto nyo po rito may financial freedom ang church nyo? Gusto nyo ba yon? Ako gusto ko yung church namin magkaroon pa ng financial freedom talaga. Gusto nyo ba yon? Di ba, meron kayong financial freedom, daming pera ng church. No? Come on, sino gusto na ganon? No? Okay? Bakit? Para saan? Para saan? Para magluho tayo? Diba? Para sarap ng para outing tayo ng outing, ganon? No, para yung mga upuan natin sa church, parang gusto ko yun Yung upuan sa church, yung mga naka-recliner na may massager. Yung parang, yun di ba yun? Ganon ka. Tapos may massager. Tapos di ka na kailangan tumingin sa screen, sa stage. Meron ka sariling, parang, meron ka sariling monitor. Di ba? Well, yung para magluho tayo? Hindi po, mga kapatid. Ako, I desire na magkaroon po ng financial freedom pa ang church. Bakit? Una po, para sa mission. Pangalawa po, para sa charity. Kasi gusto ko pong makatulong pa ho kami sa pagmimisyon sa mga bansa na mahihirap. Pagpapadala ng missionaries. Gusto kong makatulong pa ho sa communities, makatulong pa sa mga tao sa paligid. Makapagkawang gawa na siya naman pong isa sa mga bagay na ginagawa po namin sa church po namin. No, bakit? Mahalaga po kasi yon sa Panginoon. Mali po pag ang isang church ang laging iniisip yung kanilang pangangailangan.
Mali po, pag gusto lang natin, nag-i-encourage tayo ng giving, sige, pero ang lagi lang nating iniisip ay kasi para magkaroon na, para sa pangangailangan lang na church, para sa magkapera ang church, para sa ganito. No, tama po na matugunan ang pangangailangan ng church, pero dapat hindi tayo hanggang doon lang. Dapat nag-iisip po tayo, gusto natin na mayroong nalilikom na halaga sa church para na sa ganon. Hindi lang para sa pangangailangan, kundi gusto natin na makatulong sa mga tao sa paligid. Amen? Hello, amen po ba? No? I praise God kasi po, of course, to God be the glory. Kasi po sa community po namin, sa iba pang community na nire-reach out po namin, nakikilala po kami, nakikita na kami po ay tumutulong. Ano ho? At hindi po kami hindi yung church na parang meron kami sariling mundo. No? Sarili lang naming buhay ang iniisip namin. Hindi po. Nakikita po ng mga, na-appreciate nila. Actually, narinig po namin, nakakarating na-appreciate nila yung ginagawa po namin. Ano? Kasi nga po napakahalaga yun pong charity. Actually po, yung verse na paborito natin, ano ba yung paborito nating verse sa 1 Corinthians 9? 1 Corinthians 9, tingnan nyo po Basahin po natin ito. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ano raw yan sa Tagalog? Naghahasik ng konti, aani ng konti. Ang naghahasik ng marami, aani ng marami. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang bawat isa magbigay ng ayon sa kanyang puso, hindi napipilitan lamang, kundi sapagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, nagbibigay ng masaya. Matanong ko sa inyo, saan nyo po madalas ginagamit tong verse na to? Hindi po ba sa pagpapa-offering sa church? Hello? At tama naman po, wala naman pong masama yun. Ano po? Pero saan mapupunta yung offering? Saan mapupunta? Okay, sa pangangailangan ng church. Okay, tama rin yun. By application, in principle, pwede pong i-apply. Pwedeng i-apply. Hindi ko po sinabing hindi pwede pong i-apply sa pangangailangan ng church. Pero, ito pong verse po na ito, actually po, ang unang-unang application niya para sa mga mahihirap. Hello? Para sa mga nangangailangan na kapatiran. Yun po ang tinutukoy po dyan. Ang 1 Corinthians 9 po, sinulat ni Apostol Pablo para i-encourage yung mga taga-Korinto para magpadala ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem na noon ay hirap na hirap dahil nga po sa kanilang pananampalataya, kinukuha ng gobyerno ang kanilang ari-arian, wala silang makain, tulungan natin ang ating mga kapatiran na mga nangangailangan. You see, ang verse na to tungkol po sa pagtulong sa kapwa. Tapos ginagamit pa ng iba pangontra sa tithing. Hindi nga po yan tungkol sa tithing o sa ano pa, tungkol po yan sa pagtulong sa mahihirap. Maliwanag mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Pwede bang i-apply yan, Pastor, gamitin sa pagpapa-offering? Pwede po. Kasi nga po, by principle nga, ang tutulungan naman doon po sa Jerusalem, mga kapatiran, church pa rin naman sa Jerusalem. Okay, pwedeng yung iba pong binigay nila, ginamit po sa pangangailangan ng church, pero of course, ginamit sa pangangailangan din ng kapatiran. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Pakisabi ng malakas, charity. Nasa puso po talaga ng Panginoon ang pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Okay? Tingnan nyo po itong verse po na ito, Galatia 6 verse 10. Galatians 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, lalo na sa'yo. Dapat lalo na sa'yo, hindi yung lalo na sa akin. Yung mga iba kasi, pag nakakarinig ng ganyan, ayos to, mamaya mangungutang ako. Diba? Ayos to, magandang timing. Diba? Hindi po pag nakakarinig tayo ng ganito, dapat ang iniisip natin kung paanong magagawa natin, hindi para magawa ng iba sa atin. Amen? Tingnan niyo po mabuti Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti. Anong ibig sabihin ng gumawa ng mabuti? Sabi po diyan sa mga naunang verses, ang pagbibigay, di ba? Paghahasik, sabi niya. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kanino raw?
Sa lahat ng tao. Ibig sabihin po, yung mga kapitbahay, yung mga tao sa paligid, kahit yung mga kung sino-sino man na hindi mo kilala, mga random people, sabi niya, sa lahat ng tao, gumawa ka ng mabuti. Alam po ninyo, minsan yung konting-konting tip doon sa isang nag-deliver, minsan malaking bagay na yon para sa kanya. Di ba? Bakit ba kinakailangan talagang pag ang pamasahe ay 151.50, no? Talagang hanggang 0.50 ka talaga, no? Hindi mo man lang ginawang 152. Hindi nga, yung minsan maliit na bagay nakatulong ka sa kapwa, tama? Di ba? Yung mga sa gasolinahan, yung mga gasoline boy, yung nagpahangin ka, di ba? Na ang liliit ng kanilang sweldo, pwede ba na mag-tip ka kahit konti? Di ba? Alam niyo, yung maliit na mga generosity, maliit sa'yo pero malaki na sa ibang tao. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Di ba? Mga malaking bagay na para sa kanila. Amen? Sinong hindi na magbibigay ng 5 piso pag nagpahangin dito? 500 na yung kanyang ibibigay, no? Matindi. Tawagin niyo ako pag magpapahangin kayo, bubumbahan ko yan. Sabi niya, lahat ng tao. Amen? Ibig sabihin, kahit sino. Ano ho? Tapos, pero ito, dinugtong niya, lalo na. Ano raw? Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Minsan maliit na bagay, tingin natin, hindi alam niyo pagtulong sa kapatid sa pananampalataya, hindi naman kailangan talagang malaki, di ba? Minsan maliit na bagay ay very much appreciated na, right? Malaking bagay na para sa kanila. At hindi naman laging pera lang din ang tinutukoy, no? Sa iba-ibang paraan, makakatulong po tayo. Amen? Amen? No? May sakit, padalhan mo kaya ng ulam, no? Alam mo nang hindi makaluto. Pwede ba 'yon? Di ba? So, tama, sabi ng Panginoon, tumulong tayo sa lahat ng tao, pero always remember, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Importante po sa Panginoon yung attitude natin sa ating kapwa mananampalataya. Sabi po ng Panginoon, tungkol po sa kanyang muling pagparito, sabi niya ay darating ang panahon, ay titipunin niya yung mga tao. Sabi niya, yung mga nasa kaliwa, yung mga kambing. Tapos yung mga nasa kanan, yung mga tupa. No? Tingnan niyo yung nasa mga kanan, kaliwa. Tapos, ano sabi ni Lord? Sasabihan niya yung mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Sapagkat nakita niyo akong nagutom, hindi niyo ako pinakain, giniginaw, hindi niyo ako binihisan, nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Siyempre, nagtanong sila, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom, gininaw, nakakulong, na hindi ka namin tinulungan, hindi ka nga namin nakasama sa lupa, hindi ka namin kabatch. Sabi nila, 2024 kami, 2020 kami nabuhay sa lupa. No? Sabi ng Panginoon, nung hindi nyo to ginawa sa mga ito, hindi nyo ginawa sa akin. You see, God's people. Amen? So sinabihan niya yung mga kaliwa, na yung mga nasa kanan. Sabi niya, pumasok kayo sa aking kaharian. Kasi nakita nyo akong nagutom, pinakain nyo ako, wala akong maisuot, binihisan nyo ako, nakulong ako, tinulungan nyo ako. Nagtanong din sila, Lord, kailan yun? Hindi namin maalala. Hindi ko po maalala, your honor, sabi nila. Ano? Tapos, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ng Panginoon? Nung ginawa nyo to sa mga maliliit na to, ginawa nyo sa akin. Ibig sabihin, part pala talaga ng gantimpala natin sa Panginoon, yung pong ginawa natin sa kapatid natin. Amen? Hello, amen po ba? Pakisabi nga po ng malakas, charity. Importante po kay Lord ang charity. Amen? Okay? So, pangatlo. Ano yung number 1? I know my priority. Ano yung number 2? I share to charity. Number 3, I give royalty. Yan. Pakisabi ng malakas, royalty. Saan ba ginagamit yung salitang royalty? Pag po kayo nagnegosyo, nag-franchise, meron po kayong tinatawag na, of course, hindi lang membership, diba? Hindi lang, minsan meron pang annual fee, pero meron din pong tinatawag na royalty. Halimbawa, nag-franchise ka sa McDo. Alam nyo ba, bawat benta mo ng Chicken Joy talaga.
Jollibee yata yun. Di ba? Nag-franchise ka sa McDo, bawat benta mo ng Chicken Joy, bawat benta mo ng kanilang burger, alam niyo ba yon? Mayroong kita yung pinaka-may-ari ng McDo. Ang tawag doon ay royalty. Maliwanag? Kaya kung nakakumpos ka ng isang kanta, tapos sumikat yung kanta, kinanta ng Bini. No? Tingnan niyo yung katabi niyo kung mukhang pasado sa Bini. No? Binilog. No? O binitin. Ano ba? So, at yung kanta, dami nakikinig. Ikaw na composer, mayroon kang, ang tawag? Royalty. Tama? Tama? Nagsulat ka ng libro, yung libro mo, bawat benta, mayroon kang kita doon, kasi ang tawag doon ay royalty. Mahilig kang mag-imbento, naka-imbento ka ng cellphone na may kasamang aircon. Bawat benta noon, bawat unit, mayroon kang royalty. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Come on, nagkakaintindihan po ba tayo? O ngayon. Kung yung may likha, kung yung may-ari ng kung ano-ano ay binibigyan ng royalty, maano pa kaya yung Diyos na may likha naman talaga sa'yo at may-ari naman talaga ng buhay mo at nang kung wala ka namang hawak sa kung anuman, kung hindi dahil sa galing sa Kanya. Hindi ba mas dapat may royalty po tayo sa Kanya? Amen? Hello, amen po ba? Come on, pakisabi ng malakas, royalty. Alam niyo po, hindi po ako gaanong nagsasalita tungkol sa pera sa church. Ano po? Bakit? Alam ko po kasi maruming mag-isip yung marami. No? Maruming mag-isip. Kapag nagsatuturo ka tungkol sa pera, pagdating sa church, niisip nila agad yung parang, sabi ko na nga ba, itong simbahan, negosyo to eh. Ganun sila mag-isip. Tapos iniisip pa nila, siguro itong pastor na to kaya tuturo ng ganyan kasi para sa kanya yung pera. No? Para sa kanya yung pera. Wow, pre, salamat naman sa 20 mo. No? Yayaman ako dyan. No? Yung pang matindi, hindi napansin nyo yung pang matindi. Kung sino pa yung nagbibigay ng konti, siya pa yung nag-iisip ng ganon. Di ba? Kung sino pa yung nagbibigay ng malalaki, hindi sila nag-iisip ng ganon. Hindi nga, napansin ko po yun. Kahit sa, halimbawa yung nagbibigay ng 10,000, hindi siya nag-iisip ng ganon. Yung nagbigay ng 20, nag-iisip, saan kaya mapupunta to? Mukhang kinukulimbat to ng pastor ha. O si pastor may bago na naman sapatos. Siya pa nag-iisip ng masama. Di ba? Pero mga kapatid, no, mahalaga po kasi na itinuturo ito sa atin. Amen? Kaya ako po, pag nagtuturo, sinasabayan ko po ng testimony para alam din po ng mga tao na itinuturo ko po ito na hindi para sa akin. At sa totoo lang po, mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ito. Baka nga po yung pastor pa ho ninyo ang isang pinakamalaking magbigay sa church nyo, kaya nasusuportahan ang gawain ng church nyo. Alam niyo ho ba yun? Baka nga po yung mga pastor pa ho ninyo ang pinaka talagang nagsasakripisyo. Kaya po nagsusurvive yung ating mga gawain. In the first place, halimbawa, paano ba nag-umpisa yung gawain? Baka nga kaya nag-umpisa yan dahil sa sakripisyo ng mga pastor nyo nung wala pa ho kayo. Diba? Tapos pag pinagtuturo ng ganito, masama po ang iniisip. No? So gusto ko pong magbigay po ng testimony ng konti para hindi nyo po iniisip na tinuturo ko to para sa akin. Ano ho? Kasi po hindi ko po kailangan na ituro ito para po ako magkaroon. Ano ho? Ako po kasi, nung ako po ay nag-aaral pa lang, actually, bago pa man ako gumraduate ng Bible College, bago po ako maging pastor, gumawa na ako ng commitment sa Panginoon. So, hindi pa ako graduate Galing po ako sa mahirap na pamilya, hindi ko alam kung saan ako mapupunta noon, hindi ko alam kung paano ako magkakapera. Wala, hindi ko po alam talaga. Pero ang prayer ko noon kay Lord, nag-commit na ako sa Panginoon bago ako gumraduate. Sabi ko, Lord, di ako magta-tithes. Commitment ko po yun. Lord, hindi ako magta-tithes. Sabi ko, magto-twice ako. No? Twice the tithes. Yun po yung commitment ko sa Panginoon noon pa. Twice the tithes. No? So sabi ko, magmula ngayon lahat na ibibigay mo sa akin, 20% ibibigay ko sa iyo. Yun po yung commitment ko kay Lord. Hanggang nga po sa nagpastor po ako, no? Pagdating ko po rito sa Caloocan, nagpastor po ako. Maliit po yung church, walang gaanong pera po yung church. Natatandaan ko parang ang minimum nun ay 4,000 yung misis ko, yung girlfriend ko noon, ang sweldo na niya sa kanyang trabaho na minimum 4,000, ako po 2,000. Nung siya po naging 8,000, ako naging 4,000. At least umaangat ako, di ba?
Pero lagi ako nasa kalahati. Kaya kaming mag-asawa, ano nga po kami, mascom siya, ako kemis. Mas kumikita ako kay Mrs. Umaasa. Ano? So, yun yung kwento po namin dati. Ano? Pero hanggang sa po basta sinabi ko yun sa kanya, yung commitment na yun po yung ginagawa po namin. Hanggang dumating nga po yung point na gano'n na po kami, sige, taasan na natin, at dinaasan pa ho namin. Ano? At yun po yung commitment namin, kinukuha namin yung sa gross, pero alam po ninyo, nakita mo, hindi mo matatalo talaga si Lord sa bigayan. No? Nakita ko po kung paanong di ka talaga pababayaan po ng Panginoon. Tapos ngayon po, nag-business po kami, binigyan po kami ng negosyo nga po ng Panginoon. Yun po, gumawa kami ng iba pang commitment, na ang commitment naman namin ay, Lord, 50%. No? 50%. So ang ginagawa po namin ngayon, yun pong 25%, yun po yung royalty, yun pong another 25% pang charity. Ano ho? Pag sinabi ko pong pang charity, kasama na po yung sa missions din po dyan. Ano po? Yung po yung ginagawa po namin ngayon. At sabi nga, nakita rin po naman namin na pag sabi ko nga kanina, mind God's business and He will mind yours. Amen? Mga kapatid, I'm sharing this with you, hindi po para sa ano paman, kundi po para, una, i-clarify na pag nagtuturo kami ng ganito, hindi po ito para sa amin. Ano ho? Kundi po para po sa inyo kasi makakatulong po talaga sa inyo, makakabuti po sa inyo. Maliwanag po ba? Mga kapatid, pangalawa, wala pong masamang ituro kung ang intensyon ay para po sa tayo ay ma-encourage. Right? Kasi inisip ng iba, Pastor, di ba sabi ni Lord, ang ginagawa ng kaliwa hindi na dapat malaman ng kanan. Wow, may verse ka pa no? Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng Panginoon doon, yung mga Pariseo na ipinangangalandakan nila at ipinagmamalaki nila yung kanilang ginagawa para sa papuri ng tao. Pero si David, sinabi niya yung kanyang paghahandog, sinabi pa niya specifically kung lahat ng kanyang nabigay para nang sa ganon gumaya yung iba pang mga pinuno ng Israel at yun nga po napundar nila ang templo. Napundar nila lahat ng pangangailangan ng templo, sobra-sobra pa. Yun ang naging epekto. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Ngayon, di ko naman po sinasabi na ganun nga po mismo ang gawin ninyo. Pero how about thinking na, Lord, gusto ko magkaroon talaga ng royalty para sa'yo. Come on, come on. Come on. Of course, alam kong ginagawa nyo na po ito. Ginagawa nyo na. Amen? Charot. Oy, sumagot kayo. Ginagawa na. Okay? So alam ko pong may mga gumagawa na nito. Pero I challenge you, mga kapatid, maganda mayroon ka talagang royalty na para sa Panginoon. Di ba? Binibigay para sa Lord. At nang makita po natin, oo nga, hindi mo talaga matatalo sa bigayan ang Panginoon. Amen? Okay, ano ba yung royalty na sinasabi po natin? Tingnan nyo po Malakay 3 verse 10. Malakay 3 verse 10, sabi niya, bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house. Ano raw po dadalhin? Ano raw dadalhin? Tithes, sabi niya. And thereby, put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Wow! Antindi, no? Sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako rito. Subukin ninyo ako. Naghahamon si Lord. Hindi maghahamon si Lord ng ganyan kung hindi siya seryosong gawin yan. Tama? Tama? Sinabihan niya sila, bigyan niyo sa akin yung inyong tithes. Subukan ninyo ako rito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala until there is no more need, hanggang sa talagang wala na kayong pangangailangan. How about that? Yung binibless ka hanggang sa wala ka ng kailangan, hanggang sa sobra-sobra ka na. Sinong gusto ng ganon? Diba yung binibless ka na, Lord, sobra na, utang na loob, tama na. Bigay mo naman sa katabi ko. Diba? Diba? Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ay yun nga po, no? Hindi mo raw talaga pag pinatulan mo ang hamon na to, mararanasan daw talaga natin sa buhay natin. Amen? Okay, yung ganito po, no? Gusto ko rin pong sagutin, yun pong mga nagsasabi na kakultuhan at hindi na dapat, no? Itinuturo ito sa panahon natin, nakikita mo pa sa Facebook, minsan nga meron pa dyan sa NLEX Di ba? Nakalagay pa yan sa NLEX, ang pag-iikapo ay hindi na dapat ginagawa sa panahon ngayon. No, bakit? Batas daw yan ni Moses. Hindi na tayo sakop ng batas ni Moses. Alam niyo po, gawin mo ito hindi dahil sa batas. Bakit? Tingnan niyo po ang Genesis. Genesis, basahin natin, 14:18 to 20. Genesis 14:18 to 20, and Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Ano raw si Melchizedek?
he was priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abram. O sino ang tao dito? Na pinagpala, sino po? Si Abram o si Abraham. Okay? Ngayon, alam niyo po ba na ang pagitan ni Abraham at ni Moses ay mga nasa 500 years? Nauna po si Abraham, tapos mga after 500 years, saka lumabas si Moses. Okay? Okay? So, ibig sabihin, wala pa man si Moses, may Abraham na. Wala pa man yung batas na sinulat ni Moses, mayroon na si Abraham. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po mga kapatid? Okay, tapos ano po nangyari dito? Binless si Abraham, o blessed be Abram by God, Most High, possessor of heaven and earth. Binasbasan siya. Tapos, verse 19, and verse 8, verse 20, and blessed be God, Most High, who has delivered your enemies into your hand. O tapos po, last sentence, pakibasa. And Abram gave him a tenth of everything. Okay? And Abram gave him a tenth of everything. Tanong ko sa inyo, nag-tithes ba si Abraham dahil sa batas ni Moses? Come on. Kasi nabasa niya sa Malakay 3:10. Oy, Genesis ang binabasa natin na unang-unang aklat. Malakay po, dulong-dulong aklat ng New Testament. So tingin nyo, nabasa ni Abraham yung Malakay 3:10, kaya niya ginawa yan? Hello? Sumagot naman kayo, hindi yung parang masama ang loob nyo sa sinasabi ko. Hindi ba na ba? Of course hindi. Tama po ba? Tama po. Tapos po, kung itutuloy nyo pa yan, gayon din si Jacob. Nag-pray si Jacob, sabi niya, Panginoon, kung ibibless mo ako dito sa aking paglalakbay na to at ibabalik mo ako sa lupain na to, ibabalik ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang 10 bahagi ng lahat ng tatanggapin ko. Hello, o si Jacob uli, apo ni Abraham. Sino mas matanda, si Jacob o si Moses? Of course, si Jacob. Si Jacob nga po ang pinanggalingan ng pangalang Israel. Maliwanag po ba? So nabasa kaya ni Jacob yung sabi ni Moses, kaya siya nangako ng tithing? Hindi po. Ang ibig lang po sabihin, noon papalang unang panahon, yung mga taong sumasampalataya sa Diyos, kumikilala sa Diyos, nagmamahal sa Panginoon, kumikilala na lahat ng mayroon sila pagpapala ng Panginoon, ay nakasanayan na nila na magbigay po ng 10 bahagi sa Panginoon. Amen? Royalty nila kay Lord. Hindi dahil sa batas, kundi dahil sa pasasalamat nila at pagkilala ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen, mga kapatid. Huwag mong gawin dahil sa batas. Gawin mo dahil mahal mo si Lord at naniniwala ka. Ang maganda po rito, yung pangako sa Malakay 3:10, ay kung paanong naranasan ni na Abraham hanggang ngayon, nararanasan pa ho ng mga tao na ginagawa po iyon. Diba? Ang dami pong gumagawa po niyan. Naranasan. Oo nga, totoo talaga. Totoo po pala talaga. Na pag ginagawa yung pagbibigay na yan sa Panginoon, nararanasan ang pagbabalik ng blessing ni Lord sa kanilang buhay. Amen po? Okay, last verse na po Last verse, tingnan niyo po. Luke 11 verse 42. Luke 11:42. Sabi ni Lord, kasi sabi ng iba, wala na yun sa New Testament. Wala eh. Hindi na sinabi ni Lord na kailangan mag-tithes. O, tingnan niyo po ito. But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb and neglect justice and the love of God. Pinagalitan ng Panginoon ng mga Israelita, bakit nagtatites kayo? Nagtatites nga kayo. Pero, sabi niya, hindi nyo naman, kinalimutan nyo ang justice and love of God. Tapos anong sabi ng Panginoon? This you ought to have done. Gawin nyo yan. Anong gawin nyo? Tama yung ginagawa nyo, mag-tithes kayo. Yung pagtatites nyo ng mint, ng rue, ng lahat ng meron kayo, tinatites nyo. This, dapat lang ginagawa. You ought to have done without neglecting justice and love of God. Amen? Hello, maliwanag po ba? Ibig sabihin, kahit si Lord, hindi po niya talaga kinontra. Maliwanag po? Sabi, tama yung gawin nyo. Tama yung pagtatites. Pero wag namang puro kayo pagbibigay. Hindi nyo namang ginagawa yung iba pang bagay na mabubuti. Para sinabi ni Lord, magpakabait ka, mag-tithes ka, pero magpakabait ka rin. Yung iba kasi sa atin, ang plano magpakabait lang. Binaligtad naman natin. Sila nagtatites pero hindi nagpapakabait. Maraming Kristiyano ngayon, ang plano lang magpakabait, hindi magtatites. Binaligtad tayo sa mga Pariseo. Di ba po? So ang point po, yun nga, no? Kung si Lord, alam mong may-ari, ano ang tamang attitude, no? Ibigay mo sa Panginoon
yung para sa Kanya, bigay ka sa Kanya, hindi mo matatalo sa bigayan si Lord. Amen? Alam niyo po, expression yan ng faith. Pakisabi ng malakas, faith. Kasi, isipin mo, Lord, limitado na nga ako, babawasan ko pa ng ganito. Yun na nga po eh. When you do that, nag-create ka ng space for God to fill. Nag-create ka ng lugar para makakilos si Lord sa buhay mo. Pangalawa, pag ginagawa mo yan, kapatid, nagkakaroon ng spiritual value at eternal value ang trabaho mo. Imagine, nagnenegosyo ka, nagtatrabaho ka, tapos alam mo, yung kinikita mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa meron kang pagbibigyan, then nakapag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi na lang pang material ang trabaho mo, pang spiritual na rin. Amen? Kahit naghalo ka ng semento, alam mo, pag-halo mo ng semento, hindi na lang pang building, kundi alam mo, meron ng spiritual and eternal value. Amen po ba? Come on, tumayo na po tayo lahat. No? Pag-isabi po ng malakas, ang Diyos ang may-ari. Katiwala ako. Come on, pag-isabi, katiwala ako. Yung po tayo lahat, tayo po'y pumikit. Sige, lalapit po tayo ngayon sa Panginoon. Sige po, pag-isipan po ninyo ito, mga kapatid. No? As stewards, I know my priority. I share to charity. I give royalty. No? I give royalty. Ngayon, sige po, habang nakayuko po tayo, habang nakapikit. Can you just say from the heart? Ano? Magandang mag-respond po tayo rito. Can you just say from the heart, yes, Lord. Yes, Lord. Maybe the Lord is speaking to you now and telling you, anak, nakalimutan mo na kung ano ang number one sa buhay. Kung ano yung priority mo. At ang priority po natin, isa sa mga priorities, hindi lang para maghanap buhay tayo. Ang priority po natin, then, maglingkod po tayo sa Panginoon. Kung kinakausap ka ng Panginoon, can you just say to the Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Balik ako sa priority ko, Panginoon. Balik ako sa priority ko. Kasi maaring, andyan ka naman hindi ka naman nawawala eh. Kaya lang wala ka ng passion, wala ka ng vision. Muro nang iniisip mo tungkol na sa kung paano ka pang kikita, kung paano pang palalawakin yung negosyo mo. Pero, nawawala. Yung pagdating sa gawain ng Panginoon, parang hindi na siya yung pinag-uukulan talaga natin ng sapat na atensyon at sapat na panahon. Kaya sabi ng Panginoon, know your priority. Know your priority. Siguro sinasabi rin ni Lord sa'yo, anak, charity. I-practice mo yan kahit maliliit. Maging mapagkawang gawa ka, maging mapagbigay ka. Can you say, yes, Lord? Yes, Lord. Gusto ko pong maging blessing sa ibang tao. Kahit sa maliit na paraan muna, Panginoon. Hanggang sa lumaki na lumaki po ito. And another thing, siguro kinakausap ka ng Lord tungkol sa royalty, tungkol sa pagbibigay sa Kanya, sa gawain niya, pagsuporta sa gawain niya. Can you say to God, yes, Lord? Kinakausap po kayo ng Panginoon. And start doing it, kapatid. Start doing it. Kahit sa maliit, start doing it. Kung wala pa ngayon, you can make your commitment now. Kahit nag-aaral ka pa lang, pwede ka nang gumawa ng commitment. Nagagawin mo pagdating ng tamang panahon. Come on, make that commitment to the Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Salamat dahil kayo ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay at kayo ay Diyos na hindi maramot. Narito nga po kami, Panginoon, we say yes to your word. At Panginoon, tulungan mo nga po kami. Paalala mo ito sa amin sa mga panahon na nakakaligtaan po namin ito, Panginoon. Maging bahagi po talaga ito ng buhay namin. At the same time, Lord, I want to pray for your people, for your blessing upon their lives, Lord. Kapatid, kung nagpipray ka ngayon, sa finances mo, nagpipray ka ng trabaho, nagpipray po kayo para sa inyong negosyo, nagpipray kayo para sa inyong mga pangangailangan, I want to pray for you. Lalapit po tayo sa Panginoon na may pananampalataya. Kung kayo po yun, pwede po ba itaas nyo lamang po ang inyong dalawang kamay sa Panginoon bilang tanda ng pagsamo, paghingi sa Diyos natin, sa tatay natin sa langit. Tandaan po ninyo, sabi po niya, mga ibon nga pinapakain, ikaw pa kaya? Bulaklak nga dinadamitan, ikaw pa kaya? Yung mga unbeliever nga, nagsikap
dumiskarte, may nangyari. Ikaw pa kaya, kung didiskarte ka, magsisipag ka, at higit sa lahat, nagpipray ka, ikaw pa kaya. Diba? Anak ka ng Diyos, kapatid. Lapit po tayo sa Panginoon. Lord, we come to you, Lord. At ipinapanalangin namin ang bawat isa po sa amin. Kilala mo kami, alam nyo yung dahilan ng pagtaas namin ng aming kamay. Hinihingi nga po kami, Panginoon, ng favor ninyo sa aming finances. Lord, yung mga estudyante namin, niling namin na makatapos sila ng pag-aaral, i-bless nyo ang kanilang mga future, bigyan nyo sila ng magandang mga hanap buhay. Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay na nagtatrabaho ngayon, iingatan nyo po sila, pagpapalaan nyo po sila. Inaalala namin, particularly yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Panginoon, iingatan nyo po sila. Bigyan nyo po sila ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon. Samahan nyo po sila doon, pagpalain nyo po sila, Lord. At hiniling din namin yung mga hanap buhay na hinahanap ng iba sa amin, Panginoon, ipagkakalob niyo po ito. We pray for ideas, we pray for your blessing sa iba pang mga negosyo, Panginoon, sa iba pang mga po pwede namin gawin. Lead us, Lord. Bless us, Lord. I pray for your blessing upon the finances of your people here, upon the finances of the churches, at magamit namin ito, Panginoon, lagi para sa iyong kalwalatian, para sa paglilingkod sa iyo, para sa kapurihan mo po, Panginoon. We say yes to you, Lord. We say yes. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Okay, thank you, Lord. Sige, bago tayo umawit ng celebration song, at the same time, we will pray for PCF Novaliches na siya pong nag-lead po sa atin ngayong gabi. Konting announcement lang po. Again, this coming July 26, 27 is our Campus Revolution Great Harvest Conference. So please, kung may mga hindi pa nakakapag-register po, please, mag-register po tayo. Napakahalaga po nitong Campus Revolution, pampaapoy po ito, lalo na sa pagpasok po natin, ngayong mga pasukan, at umpisa ng ating mga campus ministry. This coming July, usually ginagawa natin po ito bilang mid-year prayer and fasting. So for some of you, ang churches ninyo, I don't know kung nagti 3 days kayo, 1 week or 21, regardless po kung ano po yung date ninyo po, kung first week man kayo, second week or third week, pwede po bang i-commit natin this coming July 24 sa atin pong fusion, is magkaroon talaga tayo ng prayer gathering as 6 p.m., as early as 6 p.m. Yung pwede tayo mag-pray na dito, parang solarium ang dating. Pwede pang ganun po. I will ask talaga even our worship team, na mas ready na po, ng mas maaga. Kahit po kami mga pastors, we will spend time to pray for one another. Dito na po tayo sa bandang July. Tatapat natin yung ating pinaka-corporate prayer, ng July 24. Our fusion will become an atmosphere of prayer. Kasi maraming nakakawindang, buti nga po, ang ganda-ganda po ng message natin. It's about priority, na ibalik lang ng Diyos yung mga bagay na dapat po nating unahin. Amen? Sinong simbahan ang hindi nangangailangan ng panalangin? Sinong pamilya ang wala kang matinding ipinagpe-pray ngayon? Sino dito ngayon ang meron kang tiyak na inilalaban sa panalangin? So, hindi lang naman po ito month of July. Gawin lang talaga nating regularly, pero ito, sama-sama po tayo. Amen? O sige po, I will pray na po para sa PCF Novaliches po na pinangunahan ni Pastor Sandy and Ate Ruth, Then after this prayer, konting celebration lang po, and then kamayan tayo, and then mag-iingat po tayo sa ating pag-uwi. Okay? Let us pray po muna. Father God, thank you for your word na dinala sa amin ni Tatay Rapi po, Panginoon. Father God, na-bless kami, na-inspire kami, O God. Help us, O God, na mai-apply po namin talaga yung pagiging mabuting steward po namin sa iyo na totoong nagmamay-ari ng lahat ng bagay na wala kaming maipagmamalaki. Ang lahat ay galing sa iyo.
Thank you so much, Panginoon, sa PCF Novaliches Church or Team Panginoon na nag-lead po sa amin ngayon. Salamat, salamat, salamat ng marami. I speak blessing and favor and expansion, Panginoon, sa ministering ito, O God, at magagamit po sila, O God, even sa lugar ng Quezon City, Novaliches, O God, magiging blessing sila at mag-expand, Panginoon, yung influence nila, O God. Salamat halos sa mga kabataang tumayo ito, mga new generation of leaders, O God, that will influence their campus, their community, their family, O God. Even sa mga nakasamahan namin ngayon pa lang sa pagkakataong ito, O God, kasama mo silang pagpalain po, Panginoon. So thank you so much po, Panginoon, sa leadership ni Pastor Sandy and Ate Ruth. Patuloy mo silang gagamitin sa maraming mga churches para maging pagpapala, O God. Thank you, God, as we celebrate your goodness, O God, patuloy naming maunawaan ang kabutihan, ang kadakilaan, ang katapatan mo. In Jesus' name, amen at amen. Come on, let us celebrate the goodness of